Naghahangad kasi na maging milyonarya si mama kaya dumugasti siya ng 3 milyon sa kumpanya pagkatapos ay sumama na siya sa kabit niya. Kaya buong akala ko na kapag mayaman na kami ay magbabago na si mama. At ang letter sender natin ngayon ay nagre-request na tawagin daw natin siya sa kanyang tunay na pangalan para feel niya ang chika. Masasabi ni Jenny na nakakaangat sila sa buhay dahil nagtatrabaho silang mag-asawa sa kumpanya ng kanyang papa. Nakapagpundar na rin sila ng mga gamit ng dahil sa mga benepisyo at pagiging ama ng kanilang papa. Pero syempre sinusuklian naman ni Jenny yon ng sipag at puyat para hindi ma-disappoint ang kanilang ama. Pero bago pa sila nakarating sa maginhawang sitwasyon ay dinurog muna talaga sila ng tadhana. Dahil ang nanay ni Jenny ay parang hindi marunong maging nanay dahil palagi niyang pinipili ang kanyang sarili kaysa sa kanyang mga anak. Naaalala pa noon ni Jenny na hindi pa nila nakasama ang kanilang nanay sa kahit anong okasyon ng kanilang buhay dahil mas pinipili niyang sumama sa ibang boylet. Palagi na lang nakikita ni Jenny na umiiyak ang kanyang papa dahil palaging sinasabi nito na iniwanan na sila ng kanilang mama dahil sumama na ito sa ibang boylet. Kaya madalas pumasok sa isip ni Jenny na bakit parang kayang-kaya silang iwanan ng kanilang mama pagkatapos ay babalik na parang walang nangyari. At kahit bunso si Jenny sa kanilang magkakapatid, pinili niya pa rin na magtrabaho para matulungan sa gastusin ng kanilang ama. Ang mga bagay na hindi nila naranasan sa kanilang nanay ay ipinaranas ni Jenny sa mga kapatid niya. At kahit kailan ay hindi siya nagreklamo na napapagod na siya dahil mababait ang mga kapatid niya at matatalino. Kaya ganoon na lang siya nagtataka kung bakit kinakaya ng nanay niya na pabayaan sila pero pagkalipas ng 5 taon ay bumalik na ang kanilang nanay. Kaya akala ni Jenny na na-realize na ng nanay nila ang pagkakamaling nagawa niya hanggang sa nakapagtayo na ng pinapangarap nilang kumpanya ang kanilang ama. Sobrang nahirapan noon ang tatay nila dahil iba ang financer ng kanilang company at ang papa lang nila ang nagmamanage. Pero naging matalino ang tatay ni Jenny at naging masipag kaya pinagtiyagaan niya na mapalago ang kumpanya hanggang sa masarili niya na. Dahil umayaw na rin ang mga kasosyo ng tatay ni Jenny dahil hindi daw nila kinakaya ang sobrang stress at pagod. Habang ang nanay naman nila ay naghahangad na maging milyonarya agad pero sobrang labo pa ng sitwasyon ng panahon na yon. Kaya umalis na naman ang nanay ni Jenny at sumama na naman siya sa ibang lalaki kaya panibagong sakit na naman ang naidulot ng nanay nila sa kanila. Kaya madali lang sana ang magiging buhay ng pamilya ni Jenny kung matino lang sana ang kanilang nanay. Habang ang papa naman nila ay kahit kailan na hindi nagkulang sa kanila kahit durog na siya sa ginagawa ng kanyang asawa. At nitong taong 2022 lang na solo ng tatay ni Jenny ang kanilang negosyo kaya sobrang saya naman nila dahil kahit papano ay makakaahon na sila sa hirap. Pero nalaman ng kanilang nanay na nakakaluwag-luwag na sila kahit papano kaya bumalik na naman siya na parang walang nangyari. Tinanggap naman siya ulit ng papa ni Jenny at tinanggap din siya ng kanyang mga anak kaya naging masaya ang buo nilang pamilya at naging maganda ang takbo ng kanilang negosyo. Pero saglit lang pala ang mararanasang saya nila Jenny dahil inulit na naman ng nanay niya ang kanyang pagkakamali dahil naging kabit ng nanay niya ang isa sa empleyado nila sa kumpanya. Nakita na lang ni Jenny na umiiyak na naman ang tatay niya at sinabi pa na akala ko kapag mayaman na tayo magbabago na ang mama mo. Dahil alam ko maibibigay ko na ang lahat ng gusto niya pero hindi pa rin pala. Ito na rin ang gabi na nakaramdam na si Jenny na sobrang galit sa kanyang mama pati na rin ang kanyang mga kapatid. Akala kasi ni Jenny na okay lang sa kanyang mga kapatid ang pinagdadaanan ng kanilang mga magulang pero hindi na rin sila nakapagpigil at nakapaglabas na rin ng saloobin sa kanilang nanay. Hanggang sa umalis na naman ang nanay nila at sumama sa ibang lalaki pero bumalik siya pagkalipas lang ng 3 buwan. Pero ang goal pala ni mother ay makadugas ng 3 milyon sa kanilang kumpanya pagkatapos ay sasama na ulit siya sa kabit niya. Pagkatapos nun ay bumalik na naman ang nanay nila na parang walang nangyari pero alam ni Jenny na may ginagawa na naman siyang kababalaghan. At nitong nakaraang araw lang ay hindi na nakatiis si Jenny at tuluyan na silang nag-away na mag-ina. Sinabi niya sa kanyang mama na palagi mo nalang pinipili ang sarili mo. Sumagot naman ang nanay ni Jenny at sinabing hindi ka magkakaanak dahil sutil kang anak. Kaya sumagot naman si Jenny at sinabi niya sa nanay niya na di bali nang hindi na ako makapag-aral basta wag lang ako maging katulad mong walang wawa. Makasarili kang ina at wala kang ibang minahal kundi ang pera. Sarili mo lang ang minamahal mo. Rumibat naman ang nanay ni Jenny at sinabi niya na nagsisisi ako dahil kayo ang naging pamilya ko. Kaya sumagot ulit si Jenny at sinabi niya ulit sa kanyang nanay na matigas ang ulo na bakit bumalik-balik ka pa dito para durug-durugin lang kaming mga anak mo. Nangatwiran pa ang nanay ni Jenny at ang sinabi niya ay hindi naman daw siya magiging talande kung hindi masama ang tabas ng dila ng kanilang papa. Ipinaglaban naman ni Jenny ang kanyang papa at sinabi sa kanyang mama na matigas ang ulo na kahit kailan ay hindi kami pinabayaan ni papa kahit ganyan siya ay palagi niya kaming pinipili ng paulit-ulit. Kahit may pagkakataon si papa na iwanan kami ay hindi niya ginawa dahil sa mga pinaggagawa mo. Kaya sumobra ang galit ng nanay ni Jenny sa kanya at isinumpa siya na hindi na daw siya magkakaanak. Pero may nasabi pa rin si Jenny dahil sinabi niya sa kanyang nanay na masaya ako kahit hindi ako magkaanak dahil ayokong maging nanay na katulad mo. At sa ngayon ay hindi masyadong makatulog si Jenny dahil pakiramdam niya ay nasaktan niya ng husto ang kanyang nanay. Pero naiisip naman ni Jenny na noong mga panahon na umiiyak silang magkakapatid pati na rin ang kanilang papa ay ang sarap ng tulog ng nanay nila habang kayakap ang iba't ibang lalaki. Nakakalungkot lang na hanggang ngayon
ngayon ay binabaliwala pa rin ng nanay ni Jenny ang kanyang mga anak at kahit isang yakap ay wala man lang siyang ibinigay. Kaya hanggang dito na lang Ate Charot. At hindi naman humihingi ng payo ang ating letter sender pero may mapupulot pa rin tayong aral sa kwentong ito. Unang-una, kung hindi mo kayang maging nanay ay wag ka na lang mag-anak. Simple lang, 'di ba? Basic. Kaysa naman yung mag-aanak ka na madami tas pababayaan mo lang din silang lahat. Pangalawa, alam nyo kahit kailan hindi naging masama na maglabas tayo ng saloobin sa ating mga magulang at hindi lahat ay nakakagawa ng ganyan. Kasi maraming anak yung kinikimkim lang nila yung galit nila sa mga magulang nila tapos hindi nila magawang masabi dahil sa sobrang takot. Pero para sa akin kasi healthy yung ganito yung nailalabas mo yung saloobin mo sa mga magulang mo kaysa kimkimin mo. Kasi kung tutuusin, napakabait mo pang ang anak kasi yung ibang ang anak, 'di ba, mapagalitan lang, halos isumpa na yung mga magulang nila. Kita mo naman sa kabila ng mga kalokohang nagawa ng nanay mo, nagawa mo pa rin makonsensya kasi alam mong nasaktan mo rin siya. Kaya huwag ka na masyadong mag-guilty, isipin mo na lang na kahit minsan ay kailangan talaga ng nanay mo na marinig yung katotohanan.